Nabawasan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy. Samantala, nagbabala ang National Maritime Council sa hindi magandang epekto ng pagkakawatak-watak hinggil sa usapin ng karapatan at soberanya ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Imbes na pagdebatehan ang West Philippine Sea, naniniwala ang National Maritime Council na mas mabuting magkaroon ng pagkakaisa bilang Pilipino para ipagtanggol ang karapatan at interes ng bansa. Ayon sa NMC, lahat ng ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan ay nakaangkla sa international law na nagsasaad ng maritime rights ng Pilipinas. Ang soberanya o sovereignty and sovereign rights natin ay it's not up for debate. The international law has already ruled on it na kung ano meron tayo. Wala tayong makukuhang magandang patutunguhan nito kasi it will only provide more yung kalituhan sa ating mga kababayan kung isa-subject natin sa debate ang ating sovereignty. Batid din ng NMC ang malawak na information activity sa social media para magpakalat ng propaganda na kanilang nilalabanan ng katotohanan sa mga nangyayari sa karagatan. Pinakamabisang panlaban sa disinformation ay hindi pananahimik. Ginagawa natin ito sa tinatawag nating yung Transparency Initiative. Kaya kapag malinaw ang facts na sinasabi natin, hindi basta-basta uubra ang mga propaganda o mga kasinungalingan na naririnig natin sa ibang mga sources. Suportado rin ng NMC ang ideyang dapat na bisitahin ng mga itinalaga o halal na opisyal ng pamahalaan ang West Philippine Sea. Kasi unfortunately, hindi kasi nila masyado na-appreciate yung sitwasyon sa ground, ika nga, Ano ba ang meron doon sa, for example, sa Kalayaan Island Group, sa Pag-asa, Barangay Pag-asa, o sa municipality ng Kalayaan. Teritoryo natin yon, meron mga tao doon. It is a local government unit. Nagsagawa naman ng aktibidad sa Senado ang ilang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement para ipakita ang suporta sa pagpapatibay ng Senate Resolution 256 na kumokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Atin ang West Philippine Sea! Ipaglaban! Atin ang West Philippine Sea! Ipaglaban! Binatikos din nila ang mga senador na kumontra sa naturang resolusyon at tila'y pinagtatanggol pa nila ang naratibo ng China. Kanila ring ipinrotesta ang patuloy na harassment na kinaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Philippine Navy noong unang linggo ng Pebrero, 14 na barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa West Philippine Sea. Pero mas mababa ito kumpara sa higit 40 noong huling linggo ng Enero. Sa 2 taon naman na implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, patuloy ang pagpapabuti rito ayon sa Armed Forces of the Philippines para matiyak ang proteksyon sa lahat ng banta sa seguridad ng Pilipinas. It is still a long way to go, but we have laid down the foundations for that. And I would like to say that the Armed Forces is on the right track when it comes to preparing our capability for external defense. Part of the CADC is also to look at how to protect the organization from within, and I'm referring to foreign malign influence and intervention. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.